Congrats kay Phenomenal Box Office Cinema King. May bagong award pala siya, no? At ang kanyang team, mga kasembreros. Tapos, panibagong blind item para kay Kath, mga kasembreros yan. At marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Nate Gonzaga kagabi. Hindi ko na po naihabol, no? Mga kasembreros, kasi nga ay na ano tayo ng mga items, no? Marami mga kasembreros. So, parang ano na to? Parang island tour nila ni Alden, mga kasombrero, sa Siargao nga. So 3 hours ago na pinost ito ni Nate Gonzaga, no? Sa kanyang Facebook account, mga kasombrero, na kung saan ay tinag niya si Alden at saka yung Tisoy AR. So meron pa palang ano, no? Meron pa palang mga ibang fandom page, mga kasombrero, si Alden, maliban sa Alden Nights Philippines, Charjan, A-Reels, at marami pang iba, mga kasembreros. So dito ay random photos ni Alden. So sabi niya, island tour yan. Sabi niya, Alden Richard Siargao, napakaganda ng view para hindi i-post sa feed. So napakaganda ng view niya, mga kasembreros, no? Or of course, Siargao ito. Ito yung parang karugtong nung una niyang pinost na mga pictures, mga kasembreros. Kasama of course ang kanyang tropa peeps for 15 years, no? Na si Nate Gonzaga at si Alden, mga kasembreros. So talagang sobrang close ang dalawang ito. And dito ay parang siguro mag-island hopping sila, no? Kasi may bangka sila dito. So wala pang video na pinost si Nate Gonzaga, pero kung meron na ay sa next vlog po natin ngayon tayo ito isasali, mga kasembreros. So talagang enjoy lang. So yun, baka next week nga or baka ngayong week nga yung mga kasembreros ay may mga balita na tayong mag-shoot na ang Code Gray ni Alden, mga kasembreros. So yun po, nung abang-abang tayo ng update nila. So maraming salamat, Alden, sa napakabilis ng team niya, mga kasembreros, na magtrabaho. Tapos may pinost dito si Ashley, si Alden din to, mga kasembreros, no? Parang nagbabasa sila ng script dito. Sabi ni Ashley Escarial Kapokian sa Siargao nga ito, no, with Kuya Alden Richards, no, mga kasembreros. Tapos ang daming likes ito, parang 100 plus, mga kasembreros, yung picture na ito. So, parang nakaupo silang dalawa. Si Ashley naman ay nakatitig dun sa script, no, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung local resident ito si Ashley. Tapos nasa likod niya pala dito si Laysam, nasa likod niya si Laysam pala doon, no, mga kasembreros, nakabdo si Laysam, mga kasembreros. Tapos pinost pala ni Alden doon sa Instagram account niya itong picture nila, no, sa Katig Siargao Boutique Hotel. So ito pala yung nila, yung parang siguro tinuluyan doon sa Siargao. Kasama dito si Laysam, si Nadine. Tapos yung siguro yung mga local resident or mga may-ari doon, no, sa resort or sa hotel na ito, mga kasembreros. So ito po ay nai-post ko na rin kahapon, pero since pinost ni Alden sa kanyang Instagram account ay sinama ko na rin po at nalaman ko yung location nila sa Katig Siargao Boutique Hotel pala ito, mga kasembreros. So yan po, nakakatuwa lang malaman. Tapos yung yung isang admin kagabi ay dito ni-recall, no, itong pag-host nga ni Alden, mga kasembreros, sa Miss Universe, no, mga kasembreros. So May 24, 2024 naman, kahapon, mga kasembreros, no, na-recall niya ito. So May 24, 2026 na ngayon, mga kasembreros. So parang kasi di ba yung petsa ay pareho, mga kasembreros, no, kung kaya ay dito parang na-recall lang ng ni Meta o ni Facebook, mga kasembreros. So different year of course yung pag-host niya ng Miss Universe. Ito 6 hours ago, daming likes, so 103 reactions. 6 hours pa lang pinost ni A-Reels. Sabi dito ay just relax and take it easy today. Don't stress about anything and let things flow at their own pace. So ito po ay si Alden, mga kasembreros, na nasa Japan yata siya dito
no? Naka-jacket siya, parang naka-long sleeve si Alden. Pero palagay ko matagal na rin ang picture na ito mga kasembreros, parang na-recall lang ng admin mga kasembreros. Tapos ito, picture ito ni Alden, hindi ko alam kung okay. So, 19 hours ago, pinost ito ni Rowena Morales. Daming reactions, so 207 reactions mga kasembreros. Wala na dito yung bata. Tapos, na-realize ko, parang inedit pala no na tinanggal yung bata. Yung tinanggal yung anak ni Christopher Diwata dito mga kasembreros. Kasi, ito yung time na nagpa-picture yung anak ni Christopher Diwata eh. So, pero dito sa picture, bagahe or parang maleta na lang yung dala-dala ni Alden mga kasembreros sa kanyang kamay. Tapos yung nasa kaliwa niya ay tinanggal. So, pwede na palang tanggalin, Naku po. Pwedeng tanggalin at pwedeng lagyan, no? Mga kasembreros. Basta edit-edit lang siya, mga kasembreros. Tapos, major item tayo na congratulations sa kay Alden at sa kanyang McDo Binyan, mga kasembreros. Kasi, na-awardan pala sila, no? Mga kasembreros. Noong May 21 pa ito eh. Hindi ko lang naisama, no, mga kasembreros. So, City of Life Awards 2026, no, outstanding companies and barangays in the city of Binyan. So, actually, nung pa to, May 21, 5 p.m. mga kasembreros yung awarding. Kasi ngayon nga, no, ang McDo Binyan ni Alden ay na-awardan ng most outstanding company mga kasembreros. So, hindi ko lang naisama nung nakaraan. So, Mr. Alden Charles McDonald's Binyan Highway Entrepreneur of the Year Award naman yung kanyang Grabe 698 reactions. Isang araw ni pinost niya Alden Knights Philippines mga kasembreros. So, congratulations kay Alden at sa buong team mga kasembreros, no? Na kung saan ay talagang parang every year, no, talagang na-awardan itong McDo Binyan mga kasembreros. Kasi nga talagang malaki yung sales, no, humahakot ng income at saka ng sales mga kasembreros itong McDo ni Alden. So palagay ko yung McDo sa Santa Rosa Bayan, yung heritage or ancient na na McDo, talaga maghahakot din yun ng na awards mga kasembreros later on. So mark my word. Mark my word mga kasembreros. So yon, tapos major item tayo. Nako, ang dami na namang blind items kay Kath. Una na nga rito ay buntis, no? Ito na naman mga kasembreros. So artista naman ay siyam na linggo ng pregi. Umalis ng bansa at pagbalik ay hindi na. So ay nako po, si Kath na naman pinuturo nila dito mga kasembreros. So, marami silang pinoint out dito no, meron si Mika Salamanca, tapos si Catherine Bernardo, ayan si KB daw yan. Tapos sabi naman ng isa, hindi ba si Chi Filomeno mga kasembreros? OMG, The Who, sabi niya. So, hulaan pa namin, sabi ganoon. Sino ang tamang hula ng mga kasembreros? So, ito po yan, kasi di ba nag-abroad or parang bakasyon si Kath dun sa may Bhutan nga at saka Thailand. Tapos pero hindi naman 3 weeks, di ba? So parang 3 weeks, 9 weeks pala yung pagkabuntis, tapos parang pinalaglag dun sa ibang bansa, no? Parang ito yung gusto nga i-point out mga kasembreros, which is definitely hindi naman siguro totoo mga kasembreros, no? Kasi parang layo naman ng ng buntis nito. So sabi nga ng iba, parang grabe naman si Kath, no? 11 years na nakasama si Daniel pero hindi nga siya nagpabuntis. Tapos sa dito lang sa haka-haka na si Mayor Mark Alcala na wala namang pruweba ay buntis agad, no? Parang ganoon mga kasembreros. So grabe naman yun, no? Tapos may isa pa dito sabi ni Showbiz Metro, sabi niya, Catherine Bernardo gusto nang lumagay sa tahimik at simpleng buhay. Daming reactions, so 1,100 mga kasembreros yung reactions. Yung kanyang pag-post na 3 days ago mga kasembreros. So parang wala pa ng official statement na gusto o mag-asawa ni Kath mga kasembreros, no? So yung ibang tao lang talaga yung yung kanya yung nagbibigay ng idea at saka of course no nagpo-post mga kasembreros.
sa social media. Tapos, next item natin, ito, ang kulit nito, 22 hours ago, hindi ko lang kung totoo ito eh. Nag-post dito si Ludinet Ermac. Sabi niya, wow, nakapagpa-picture din kay Alden Richard. Sabi niya, tapos, si Alden, parang edited yung picture eh, no? But correct me if I'm wrong mga customers. Tapos, parang yung location niya sa likod, ay parang hindi ito Siargao eh, no? Para siyang bulubundukin mga kasambreros. So maybe sa Bukidnon, or maybe sa Taal, or maybe sa Batangas, or maybe sa Davao. Pero siya parang edited siya mga kasambreros, no? But correct me if I'm wrong po mga kasambreros. Tapos ito, post ni Hashmir Kabilangan. So Kath din, no? Post niya dito ang pictures ni Alden at saka ni Kath mga kasambreros. So si Kath dito may hawak na Realme na cellphone, no? As part of her brand endorsement mga kasambreros. Tapos si Nadine naman, nagpa-picture dito sa si Ashley Escarial Kapugan. Okay. Itong si Ashley, ito na pala yung kasama ni Alden kanina, yung nasa upuan sila nagbabasa ng script. Si Alden. So siya na pala ito, no, si Ashley Escarial. So siya pala itong kasama ni Nadine mga kasambreros dito, no? Party with Ate Nadine and Kuya Chris. Okay. Si Chris pala itong yung kanyang boyfriend mga kasambreros, no? Sa Siargao. So si Chris Barrio mga kasambreros na isang French-Filipino na boyfriend or fiancé ni Nadine Lustre nga mga kasambreros. Ito ang cute nito. Kagabi lang to pinost sa kanyang TikTok account. Parang yung wish niya dito at saka panalangin, sana mapansin daw siya kasama yung kanyang lola ng mga kasambreros na of course matanda na kasi nga crush niya at saka hinahangaan niya daw si Alden. So yung lola niya ay hinahangaan si Alden. So yun yung kanyang prayer na sana mapansin daw siya ng lola or mapansin yung lola niya. Pero sa huli, parang yung lola niya yata parang hindi sila pang-abot mga kasambreros, no? Ito po ay post ni Mary Joy 2007 mga kasambreros sa kanyang TikTok account. So nakasad naman, no, hindi siya pang-abot or hindi sila pang-abot ni Alden mga kasambreros. Tapos ito, issue na naman, hindi man issue, no, parang nagulantang lang ang mga tao na 17,000 yung akala nilang tablecloth lang yung damit ni Kath doon sa TCL. Ay 17,000 pala yung yung kanyang suot na ito mga kasambreros na parang alam mo yung yung parang mantel lang mesa, no, parang something like that mga kasambreros. So parang kortina sa mesa. So parang ganoon kasi nilait-lait din ng mga tao, so pinagtanggol siya ng isang admin niya mga kasambreros na 17,000 yung worth o yung halaga nitong kanyang damit na pang ibaba lang mga kasambreros. So yung pangitaas niya ay wala pa, no, mga kasambreros. So grabe nang tumapapanlait, no, hayaan na natin sila dahil alam niyo na wala lang sila magawa sa buhay mga kasambreros kundi ang manlait. So part ng kanilang agenda araw-araw na dapat makapanlait sila mga kasambreros. So yun po, no. Tapos last item natin ito mga kasambreros, may shinare dito na picture ang isang admin. Miles, didn't we agree our towels go in the basket right away? So si Miles, hindi ko na alam. Tapos si Kath dito ay parang may hawak siya na kape or cup of coffee mga kasambreros, no. Tapos may picture din dito ng yung parang sinasabi nila na na nakakatambal ni Kath sa next project. Sabi niya, hey, you're not doing this alone, okay? I'll do the laundry tonight. I'll stop leaving it for you. So parang ito yung sabi nila na British yata na parang parang pinagtatambal nila na magkakaroon ng project mga kasambreros. Si nakalimutan ko, si Hero yata yung basta nakalimutan yung pangalan niya mga kasus, no? Pero pinag-share lang ito ng isang admin kagabi mga kasambreros na parang yung magkakaroon ng project si Kath internationally. Pero wala pa namang confirmation, no, sa side of course ni Kath kasi sobrang dami talaga ng ng projects na naka-line up kay Kath mga kasambreros.
So oras at panahon lang talaga yung kino-consider nila. Grabe no, si Alden magsisimula na ng Code Gray. Sina Kath hindi pa tapos ng Someone Someday na shoot, mga kasembreros. So siguro mahaba yung episode na gagawin ni na Kath, mga kasembreros. Kay Alden kasi parang 26 episode lang yung sa kanila eh. So yung kina Kath yata 82 episodes, no, something like that, mga kasembreros, no. Correct me if I'm wrong. So pero yun, abang-abang na lang tayo kung kailan matatapos yung shoot ng Someone Someday, mga kasembreros. Alright, so yan lang kasi sa ating Kathleen items. May ipi-play ba ako dito? Yan, pwede itong play itong kay Alden, no? Tapos itong kay ate, no? Habang nag-aantay siya kay Alden, mga kasi hindi ko lang alam kung anong event dito ni Alden. Nakalimutan ko eh. Parang yung event ni Alden yata ito yung sa matanda kanina nag-aantay siya. Parang hindi ko alam kung Hello Love Again pa to eh. Pero kagabi lang kasi parang recent niya to na event eh, na mga sorry po, nakalimutan ko. Play ko tong kay Alden, yung recall nga ng Miss Universe hosting niya, mga kasembreros, kung gusto niyo pong panoorin. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembrero. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Pangalawa, pero Mahalaga. Mark 12 verse 31, the second law or commandment is this: you must love your neighbor as yourself. No other law is greater than these. So actually, Mark chapter 12 verses 30 hanggang 31 ito. So kung naalala natin yung two greatest commandments ni Lord Jesus Christ, yung sa first commandment of course ay love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then love our neighbors, our fellow people as we love ourselves, mga kasama. So yun po yung gustong sabihin dito ni Lord Jesus through disciple Mark, mga kasembreros, na nagsulat ng Gospel of Mark. So sa atin, kapag kunwari, huwag tayo magselos, no, by the way, na pangalawa lang ang tao. Kahit asawa mo pa yan, kahit na anak mo pa yan, kahit na kapatid mo pa yan, kahit na sobrang mahal na mahal mo yan, na sasabi mo na sa'yo lang umiikot ang mundo ko, jowa mo man yan. So pangalawa lang dapat ang tao. Ito yung isa sa pinaka maling interpretations, mga kasembreros, ng tao or pagkakaintindi about a relationship. Okay? Ang relasyon natin sa Panginoon, number one dapat yan. Pangalawa lamang ang tao. Whatever relationship we have sa kapwa natin tao, magulang man natin yan, kapatid man natin yan, asawa man natin yan, anak man natin yan, dapat pangalawa lang ang tao. Hindi naman ibig na hindi mo sila asikasuhin, hindi mo sila mamahalin. Kunwari, nanay mo, asawa, kapatid, magulang, or so on. So, hindi naman ibig sabihin na hindi mo sila mamahalin, mga kasama. It's just a matter of priority. Okay? Dapat number one si Lord. Ibig sabihin, kapag ang labanan ay sinabi ni Lord na ganito, hindi na yan kukontrahin dapat, mga kasembreros, ng tao. So pag sinabi ni Lord na for example, children, obey your parents in the Lord, tapos ang mga magulang naman huwag maging harsh sa pagpapalaki or pagdisiplina sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak, no? So, yun parang wag mo nang baguhin, no? Wag mo nang baguhin or i-change, mga kasembreros, or i-compromise for the sake of mas mahal ko kasi si ganito, mas mahal ko kasi ganyan, mas mahal ko kasi dito. So, hindi po ganun, mga kasembreros. Kasi parati nating iisipin na kung nauunawaan natin ng mabuti ang sequence or ang order, mga kasembreros, na number one si Lord, number two lang ang tao. So, kapag maintindihan natin ng ganun,
may mga times na kunwari mag-away tayo, mag-away yung mga mag-asawa or magkapatid or magmagulang mga kasembreros. Tapos nasa gitna si Lord nila, no? Mangibabaw talaga yung love, yung forgiveness, yung humility, magpapakumbabaan yung bawat isa, mag-uunawaan at i-understand ng bawat isa mga kasembreros sa bawat partido. Na ganito dapat. No, dapat kasi kapag nasa harapan at nasa gitna, no, si Lord mga kasembreros ay merong forgiveness talaga. So, yun lang yung nami-misinterpret, no, at saka maling kaisipan ng tao if they don't have a deep or malalim na pananampalataya mga kasembreros sa Panginoon. So, ang iniisip nila na kung number one pala si Lord, so parati ng simbahan, parati nila nag-hallelujah, parati nila nanalangin, parati nila nag-biblia. So, hindi po. Balanced life naman. Kapag tayo pa ay may malalim na relasyon sa Panginoon, He will teach us a balanced life. And He wanted us, He will also give away or provide away mga kasembreros na magkaroon tayo ng balancing pamumuhay. So, hindi yung puro trabaho, puro trabaho, puro trabaho, o hindi lang puro simba, puro simba, puro simba. Hindi po ganoon mga kasembreros. Hindi lang din puro Biblia, puro amen, at saka puro gala, puro social media, puro ganoon. So, hindi po ganoon, puro chika, puro marites na. So, hindi lang po siya ganoon. So, may balanced life mga kasembreros. Yun ang gusto ng ating Panginoon. That is why, kung pansin natin, yung mga sequencing or mga ordering mga kasembreros ng prioritization, sinamarize na niya yung two greatest commandments mga kasembreros na una dapat si Lord. So, sequence yun pag-order or paghahana yun mga kasembreros. So, number 1, number 2, ganoon siya. No? Our God is a God of order. Kung kaya ang gusto niya sa ating buhay, ay matutunan natin yung pagiging order din po mga kasembreros, arranged siya. No, ito number 1, number 2, ikaw dapat ito. So dapat ganoon siya mga kasembreros. Kunwari sa seasons of life, ang bata, no, let's say teenager, no, ang high school student, hindi niya pwedeng unahin yung pag-aasawa kaysa sa pag-aaral. Tapos unahin niya yung basta no, yung mga ganong tipo mga kasembreros. Hindi muna siya mag-graduate bago mag-aaral. O nag-enroll ka ng first year high school. Tapos, gusto ko muna mag-graduate at saka mag-marcha bago ko papasok sa paaralan ng first year hanggang fourth year or grade 7 hanggang grade 10. So, hindi po ganoon. May order siya mga kasembreros. So, ganoon po ang gustong ipahiwatig dito ng Diyos sa atin or mensahe niya mga kasembreros sa Mark chapter 12 verse 31 mga kasembreros na the second law is this. So, hindi lamang po ito, kapitbahay yung tinutukoy niya dito na you must love your neighbors or you must love your neighbor as yourself. So, hindi lamang ibig sabihin na, kapitbahay ko lang pala yung mamahalin ko. Hindi po yung ating kapwa-tao, ito mga kasembreros, let's say mga kaibigan natin, pamilya, unang-una, tapos kapatiran sa church, no? Mahalaga rin po mga kasembreros yung mga kapwa natin mananampalataya. So, dapat ganoon din po, no? Mahalin natin sila, lalo-lalo yung mga kapwa natin believers mga kasembreros, mga magulang natin, asawa, kapatid, anak, and so on, mga lolo, lola, no? Any member of the family. So, ganoon po siya. So, hindi mo kasi pwedeng sabihin din na, mahal ko si Lord. So, yung number 1 commandment, mahal ko si Lord ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan. Pero hindi ko mahal ang aking kapwa-tao. So, hindi rin po pwedeng ganoon. Kasi, hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos, pero hindi mahal ang tao. So, that's biblical and that's the truth mga kasembreros. We cannot, hindi natin pwedeng baliin mga kasembreros yung katotohanan na yan. So, maybe you can deny sa sarili mo, pero ang katotohanan ay mananatiling katotohanan even if you don't believe it, mga kasembreros. The New Testament tells us that this is the second greatest commandment. Love your neighbor as yourself. I am intrigued by this verse, and at the same time, I often wonder if it is misunderstood. I hear people use these words to compel their loved ones to be kind, compassionate, and generous to others. I wholeheartedly agree with these intentions, and yet I've witnessed many people live out these words to the neglect of themselves. I've heard people say, Scripture tells me to love my neighbor. It says nothing about loving myself. No disrespect, but I beg to differ. Kasi ibang tao kasi na-misunderstand daw yung mahalin mo yung sarili mo tapos hindi mo minamahal yung sarili mo. So parang ganoon siya mga kasembreros, no? Kasi tama naman kasi di ba yung mundo yung love yourself. So mahalin mo yung sarili mo. So parang ganoon yung dito na
Kasi ang Biblia, kapag mahal mo ang tao, babalik yun sa'yo. Kasi di ba nga, domino effect, no, meron siyang ripple effect, mga customers, na mag-bounce back yan no, kung mahal mo ang kapwa mo tao, mahal mo ang magulang mo, kapatid mo, asawa, and so on, kaibigan. So, babalik yun, no, mga kasembreros. Ang maling iniisip lang din pala ng tao na, nga, no, kasi di ba sa mundo ngayon talagang, love yourself, unahin mo lang sarili mo, and so on, and so on. So, may mga me time naman, mga kasembreros na, not to the point naman na hindi mo bibigyan ng time ang sarili mo. Pero, when it comes to the concept and the truth of the Bible, kapag mahal mo ang sarili mo, mag-flow yun Kung parang, kung mamahalin mo ang kapwa mo, unang-una si Lord, no? Ano siya, magbibigay daan ang Diyos na magiging order, na magiging balanced ang buhay mo, mga kasembreros. May time ka sa sarili mo, may time ka sa pamilya mo, unang-una may time ka sa Panginoon, may Bible time ka, prayer time ka, church time, may paggawa at may gawa ng kanyang kalooban. Let's say magkakaroon kayo ng mga activities, mga kasembreros, to spread the gospel, to share the Holy Bible, and so on, mga kasembreros, to spread your faith, share your faith or your experiences to many people, especially yung ating mga Christian journey, no, yung faith journey natin, mga kasembreros. So, ang Biblia kasi hindi siya nagsasabi na, mahalin mo ang sarili mo. May kalakip talaga parati siya. Mahalin mo ang sarili mo kagaya ng iyong kapwa. Mahalin mo ang kapwa mo tao kagaya ng iyong sarili. So, ganun siya, mga kasembreros. Yun ang siguro yung namamali na conception ng tao na pagmahal mo ang kapwa mo, hindi mo na mahalin ang sarili mo. So, hindi po ganoon, mga kasembreros. So, kasi pansinin nyo yung mga taong puro lang sila mahal, especially sa pamilya parang you don't need to beg for love. You don't need to beg for attention, for their kindness in return, mga kasembreros. Kasi kung kind ka, kung mabait ka, mapagbigay ka sa kapwa mo tayo, especially sa pamilya or sa kapatiran sa church, kusang babalik yon because alam ng Diyos no? Alam ng Diyos kung kailan ka bibigyan ng gantimpala. Alam ng Diyos kung kailan ka bibigyan ng ng reward or ng kindness din. Kasi ganun ang Biblia, no? Ganun ang principle ng Biblia, mga kasembreros, na kung ano yung tinanim natin, siya nating aanihin. So, kung nagtanim tayo ng kabutihan, ng pagmamahal, ng generosity, mga kasembreros, ayun din po yung ating matatanggap. Wag lang nating expect all the time na yung same person na tinulungan natin ang mabibigay sa atin ng ng balik or reward. For example, tinulungan mo baby. Ano ba naman ang gagawin ng baby sa pabalik? So, wala, no? Kasi nga baby nga siya, mga kasembreros. So, pero gagamit ang Diyos ng tao na ikaw po ay ma-rewardan, no? Or mabalikan ng kabutihang yung ginawa or pagmamahal na yung ginawa, mga kasembreros. So, actually, malalim ang turo na ito, yung mahalin mong kapwa. So, yung pagmamahal mo parang equal dun sa tao, equal dun sa kapitbahay mo or sa fellow people natin, mga kasembreros. So, pero in the name of God, in the name of the Lord Jesus Christ, by faith in by our faith in Him, tapos yung yung grasya niya, mga kasembreros, will work hand in hand para makain natin, mga kasembreros, na gawin ito, no, na maging caring, maging understanding, especially sa ating kapwa mananampalataya, mga kasembreros, sa simbahan ni Lord Jesus Christ. Alright, sinama sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, love sa ating kapwa-tao as we love ourselves. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next ano, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.